Hello mga ka-aw-aw. So, eto January 18, 7 AM. Nagising ako. Sabi ko parang basa yung binti ko. Yung pala sumuka na naman si Nino. Nung gabi kasi, sumuka siya. Akala ko na ano lang siya, empacho or something. Yung pala, may something na pala. Nung gabi, napansin ko lang, ikot siya ng ikot. Hindi ko naman alam kung anong gusto niya. So, umiiyak siya. Gusto niya umihi, hindi siya maihi. So, dinala namin sa vet. So, kinatheter siya doon. Aside from that, pina-lab test din namin. Nakita na may UTI siya. So, binigyan siya ng mga gamot, antibiotic, etc. So, sintomas ng UTI and urinary stones, no? Hirap umihi, patak-patak ang ihi, pagsusuka, matigas yung pantog, tapos laging uhaw, tapos matamlay, kung sa tao yan, malay. Tapos, minsan sinisinat or nilalagnat. Yun yung pantog sa pagitan nung balat at nung kanyang patotoy. Yun yung, ang tawag doon, urinary bladder. So, pag sinabing distended, ang pantog, meaning lang nun malaki or medyo puno na, kaya mafe-feel mo naman yun. Maraming salamat, Dr. RJ and Doc Ivana dito sa Royal Post. Doon namin siya dinala kasi nung kinatanghalian, umiyak na naman siya kasi hindi na naman siya maihit. So, pinaka-catheter na naman namin doon para ma-relieve man lang. So, umokay. So, inuwi namin. So, ito madaling araw umiiyak siya. Hindi talaga lumalabas na nga yung birdie niya. So, pina-confine na namin siya. Mga 3:40 na to ng madaling araw. Good thing is, meron palang mga ganito, no? So, guys, baka magtaka kayo, may emergency fee kapag beyond na nung regular hours. Ang emergency fee, charge siya on top of the bill. So, meron ganon ha, baka magulat kayo. So, ayan, medyo may dugo-dugo pa yung ihi, nakakatheter siya. So, talagang pinapaagos lang yung ihi doon kasi minomonitor nga nila yung volume ng ihi. And bago namin siya iwan dito, pinayagan naman kami ni Doc RJ na tingnan muna ng mga kapatid niya kanilang dikong Neo. So, yan. Alas 6, no? So, nung alas 2 ng tanghali, kasi visiting hours nila yung 1 ng tanghali at saka 1 ng madaling araw. So, yun. Ito na nga madaling araw na ng January 2020. January 22, nandito na kami sa harap ng ganito itsura niya kapag madaling araw. Kahit madaling araw, binibisita namin siya kasi hindi kami sanay na kulang ang mga anak namin sa tabi namin. So, yan. Kapag mga ganito, nagbibigay kami ng konting pampagising, pakape, pa something, kasi inaalagaan nila si Neo. Siyempre, talagang ganon. So, yan. Sabi ni Vet, eto kinaumagahan na to, kinatanghalian pala ng January 22, meron yung mga taong ganito, yan, ganyan, hindi pala sila vet, mga vet nurse sila. Yung vet nurse pa lang, hindi ako naka-encounter ng gano'n. Course pala siya. So, yun. At nung kinagabihan na naman ng kinamadaling arawan ng 23, ayan, nandito na kami. Di ba, ang sipag namin mag-visit. So, fina-flashing pala dito si Neo para baka sakaling matanggal yung ibang bato. So, yan. Kung nakita nyo, medyo bright na yung mata niya kumpara dati. Kasi nung last time na nakahiga siya sa nakatitigil siya, kala ko patay na si Neo. Siyempre, natulalay ako, no? So, ayan. So, alas 2 ng hapon, bumalik ulit kami. Good thing, nandito yung head vet nila, si Doc RJ. Hi, Doc RJ. Salamat sa iyo, ha. And to nurse. I forgot the name of the nurse. So, yon. Sabi niya kasi, recommendation niya is, ipaano na talaga, itawag doon, operahan na. So, dalawa yung option niya is, cystotomy or yung isa, uretrostomy. Yon. So, depende nga kung ano yung magiging outcome ng mga ng mga laboratory test. So, eto kinukuha na siya ng dugo kasi itetest muna siya ulit and i-endorse niya kami sa kung sino mang
tawag dito, vet na mapili namin kasi nga, so dito mataas pa rin yung kanyang white blood cells. So, may infection pa talaga, may UTI pa talaga. So, yun. Ina-address pa siya kasi nga naka-antibiotic na siya. Hindi pa nawawala kasi nga kakabigay lang naman alam na magic yung antibiotic, no? So, ayan. And also, kaya as much as Doc RJ wanted to do the operation, kaya lang kasi yung kanilang what do you call this, yung facility nila is hindi pa ready. I mean, hindi pa daw ready yung permit nung ano na para mag-operate. So, hindi pa pwede yung kanilang gas anesthesia. Kasi yung gas anesthesia, kailangan to sa mga brachycephalic. O, di ba? Ay, sabihin ng brachycephalic yung mga pango. Yung sa Tagalog para mas madaling maintindihan. Kasi kailangan nun, i-monitor din yung sa puso, yung paghinga ng puso, ano. So ayan, nakauwi na nga kami. Uwi na kami sandali to say hello muna sa mga kapatid niya. Bago pala ito is nakabili pala kami ng ang tawag doon, yung kolong-kolong para ma-monitor namin yung ano, kasi nga akala namin is kakayanin na ng gamot, hindi naman pala. We decided to ipa-opera na lang kasi nga yun ang sabi ng doktor, ipa-opera para hindi na rin yung every time na hindi maihi, dadalhin mo sa vet para ipatusok ng catheter, di ba? Kasi baka magagasgas yung urethra niya. Your urethra, yun yung daanan ng wiwi ng mga doggies. So, yun. And, eto nga pala, bago kami mapunta dito sa serbisyo veterinaryo, eto yung aming pang-apat na hospital or vet na pinuntahan. Meron kaming pangatlong pinuntahan dyan sa BGC. Hindi na namin papangalanan pero hindi maganda yung experience namin sa kanya kasi medyo bastos yung vet na-encounter namin doon. Hindi ko generalize pero natapat siguro kami sa hindi mabait na vet. Nagko-consult na kami sa kanya. Tapos, sige po, babalik ako po. Pagbalik, hindi na ka bumalik actually. Yung pala nag-o-opera na. Mag-o-opera pala ikaw. Ba't hindi ka mala nagpapunta ng tao na nag-o-opera ka na pala? Diba? Anyways, kaya kami napunta dito dahil sa aking pinsa na si Doc Shima. Shima, thank you ha. So, ready na kaming ipa-confine siya dito. Siya nga pala yung nag-refer sa amin sa kanilang head vet na si Doc Wesley. Yung confinement naman dito medyo mataas ng konti, 2,200 plus per day. Ayun. So, this was mga 8 o'clock na nga yata to. So, yun. Siyempre, nagpa-quote muna ako. Pag ganito ha, magpapa-quote kayo na kung magkano yung cystotomy. So, upon check-up, cystotomy na lang yung yung cystotomy, nasa 25,000 plus siya. And, depende yan sa bigat nga ng nyo. Kasi nga, kinocompute yung anesthesia, etc. etc. So, nandun na lahat. Pero, hindi kasali dun yung tawag doon? Yung daily check-in mo, parang ganun. Which is 2,200. And other fees. Makikita mo naman dun sa resibo yung mga breakdown. Tapos, kinaumagahan, January 24, alas 12 ito, birthday ni Sophie. Hindi ako makapag-celebrate. Kasi nga, may ganito. Kasi kung kayo ay nasa namin, at grabe talaga, basta hindi kami makapagsaya, ayaw lang ang cake o bumili lang kami ng pansit at manok dyan sa labas. Ayan. Happy birthday, Sophie! Yay! Wish. Wish ko sa'yo, bumait ka na. Siyempre, pag gumaling na talaga si Kuya Mio na maging successful kanyang operation kung operahin.
Yun ang wish mo sa Yun ang wish mo na. Sana maging okay na si Chris. Yay! Okay. So, ito, January 24, or ito yung Operation Day. So, before mga mag-12, nandun na kami. Actually, sabi kasi 10. So, mga 9 nga, nandun na kami. Ang problema, tuwing may pumapasok na mga mas emergency cases, so pinapauna namin, kawawa naman yung mga nakakain ng buto, yung mga, alam mo yung mga walang malay na aso, so pinauna na namin. So, naging 12 to 2 ang operation. Yung cystotomy, usually 2 hours. So, cystotomy, bubuksan yung kanyang urinary bladder. So, tatanggalin yung mga bato-bato. So, yon. So, ayan. Kita nyo, nanginginig-ginig pa si Actually, kinabahan ako dito kasi ngayon lang ako nakakita ng asong ng ganyan. Yung parang ang weird, di ba? Sa tao kasi nakakita ka nung taong groggy, yung kaka-opera pa lang, yung nanginginig, yung nagsishiver, ganon, chills. So, dahil kaka-opera lang, ito yung isa mga medyo crucial na oras. So, hinintay namin siya. This was around 3 a.m. na. Titingnan namin kung na-wear off na yung anesthesia. Tingnan namin kung hindi na siya nanginginig. Ayan. Oops. Wala nang nginig si Neo. So, meaning, wala na yung anesthesia. Yung effect ng anesthesia na chills. No? Hindi na siya nag-chills. Kaya may pulang ilaw kasi yun yung heater nila. Para ma-regulate yung temperature. So, yan. So, January 25 ng umaga, hindi na kami nakapunta kasi sobrang hindi na namin carry talaga. So, nung gabi na lang kami bisita. So, ayan si Neo, nakakatayo-tayo na. So far, so good. Kaya hindi pa siya napupoops. Sabi, kailangan mapoops kasi. Tapos, pero malakas siyang kumain. And yung kinakain nila dito kapag mga ganyan is yung recovery food. Yung recovery food mukha siyang liver spread. Parang gano'n. Pero hindi hindi liver spread yun. Mukha lang. Na nilagyan ng tubig. Tapos yun. Royal Canin recovery siya. Recovery food. Yan. Tapos ito nga, January 26, 8 p.m. Nandito na naman kami. So, yung wiwi, free-flowing naman na. Hindi na siya yung, tawag doon. Kasi nga, halos natanggal na lahat. At sabi nga, nung pagbukas nila ng pantog, tumatalsik pa nga daw yung mga bato-bato. So, ayun. Wala doon natira. Kinuha lahat. Pero kumuha siya ng ilang samples kasi ipapatest yon. Ang tawag yata sa test is VLD o DVL. Parang gano'n. Sorry, hindi ko maalala. Ipapatest ko anong klaseng stone analysis. Yun, i-analyze yung bato. Kung anong bato siya. Hi, Neo! Hello. How was baby boy? How was baby boy? Ay. Uwi na yan eh. Oh, sandali. Ay. Oo, sige. Oo, sige na. Wait lang. Hintayin natin si Auntie Shima. Wait lang ha. Apa. Mag-alcohol lang ako ha. Nga pala, kung ipapakulit po inyo yung mga baby nyo, mag-iwan kayo ng bagay na magpapaalala sa kanya. May amoy nyo para hindi niya kayo mamiss maagad. Ay, uwi na si Neo. Kiss ko si Neo. Ay, wag mo ko kagat. Magsurela kasi. Neo, hindi pwede yan sa'yo. Hindi pa pwede. Ew, di ba sarap yung pizza? Ew. Dapat sa'yo yung dog food na. Di ba good boy ka naman? So ayan, pauwi na kami. May content token lang kami as an our appreciation sa mga nag-alaga kay Neo. Si Doc Shima kasi may ino-opera, so hindi na namin siya mahintay.
Uwing-uwi na rin si Neo. Di ba, Neo? Ayan, papanik na kami. You're hungry. May ka niya. Doors are opening. So si Kuya. Sophia na. Namiss mo ba sila? Ba. Ito nga pala yung sa mga do's and don'ts na sinabi, no? Huwag stressin. Yes. Wag, yung pagbuhat nyo, ang pagbuhat niya is from dibdib to puwet, ganun. Ganun ako or from dibdib sa yung dalawang paa niya para hindi mapipi yung bagong opera, yung sa sugat, wag na lang i-diaper. Feeling ko isang yung diaper, hindi naman sa pero kung magda-diaper kayo ng dogs, make sure na every time nagwiwit, tanggalin nyo. Ganyan. Ito nga pala yung binili naming kolong-kolong. And ano ba ba? Huwag mo nang paliguan at huwag mo nang ilakbay ng malalayo. Ayan, so far malakas siyang magkain kumain. So, Dahan-dahan na. Dalawa yung kanyang tatlo yung kanyang schedule. Ang dami niya iniinom na gamot dito that time. So, ayan, bakit nagkolong-kolong pa? Para mas ma-monitor pa namin kung umiihi pa ba talaga siya na on his own. So far, so good. So, yun. Eto, after a week, bumalik kami for check-up. Ayan. Ang kinakainan niya dito is kibbles na, yung dry food na. So, shinip siya from urinary from Royal Canin SO naging Royal Canin UC. Mababa pa rin yung kanyang WBC. So, pinatest namin ng gano'n. Wala naman siyang parasites. So, ito nga pala yung stone analysis namin, may lumalabas kasi sa kanya kaya pinalitan yung food. Mula doon sa patotoy niya, mahabang puti. Tapos, pag tinignan mo sa microscope, ganito siya. Meron kasi kami microscope, And yung stone analysis doon sa hospital is mga nasa 10,000 siya. As in. So, yun. Second check-up, blood test niya, almost 100% okay na. May mga konting mababa pa, pero so far, so good. Doing good talaga yung mga test. Yeah, so this was a week after na naman. So, yun. For me lang maganda rin naman yung Royal Paws at saka si Animales. Pero ito kasi mas kompleto. So, maganda dito sa Servicio Veterinario. Promise. Hanapin nyo lang si Doc West. Nandito kami niya second check-up. Yan. So, ito yung mga doctors dito sa Servicio Veterinario. So, Doc, invite nyo naman sila dito. Hello po. Kapag po kailangan nyo ng veterinary needs, we're open 24/7 dito po sa Servicio Veterinario Animal Hospital ng Daluyong Branch. Yay! Thank you, Doc! Ito si Ma'am. So, since ito na yung last check-up niya dito at nandito yung kanyang surgeon vet, last time kasi wala so bumili ulit kami ng konting token para sa kanya. We appreciate your specialty and professional care yon. So i-stop ko na yung pag-count nung sa makikita nyo kung magkano. Hindi kasali itong mga to, konti na lang yung gamot niya ngayon, Nefrotec, saka itong Uri-Ease, para mas makatipid kayo doon kayo bumili sa online. As in, ito lang medyo mahal, Royal Canin UC, nasa 1,600 to 1,700 ang 2 kilo. So, kaya niyo itong ubusin. Kaya niyo magdalawa. Mga dalawang ganito sa loob ng 1 buwan.
Sabi kasi mga lifetime niya na itong kakainin. So, yun. Kasi once nagkaroon ka na ng ganon, ng bato, is malaki ang Hindi ka chance pwede na umulit mag-pizza, ulit, no? Kaya, thank you so much, Papa God, Papa Jesus, Mama Mary, Saint Joseph, Padre. Grabe, halos natawag ko na lahat ng santo. Ganun pala talaga, no? Pag mga kapatid ko, yan, nagbigay kahit hindi naman kami humingi. Thank you sa mga kapatid kong iba. At kay Yaya Gingging at kay daddy nila, daddy ni Alan for being a good provider. Pero magkano ba talaga nagastos? Dami kasing test at saka mga lab, kung anik-anik, yung mga fee, mga ganun-ganon. As of March 15, in-stop ko na yung pagbilang. Ayoko na magbilang. So, 153,291. So, yun. Baka may magtaas ng kilay. Di ba sabi ko nga sa una ng video, baka sabihin nyo, nagayabang, no, this is to inform at magkaroon ng idea yung ibang fur parent ang makakaintindi sa akin dito for sure. So, yun. Siyempre, pag may baby ka, alam nga naman, hayaan mo na lang. Ano to, yung mga dogs kasi, for me ha, hindi siya display. Anak na yun eh. Kung carry mo naman, why not? Kesa mamatay, di ba? Ano yan? Saya lang sila. PS nga pala, as a fur parent, syempre mas kilala nyo yung mga alaga nyo at nakikita nyo yung kalagayan nila. If sa tingin nyo tama ang recommendation, go for it. If not naman, go with your instinct. Kayo magulang niya, mas alam niyo yan. Okay? Ask for second opinion. Tapos, monitor. As in, monitor talaga. Isulat nyo para hindi magkalimutan. Tapos, magdasal. As in. So, yun lang. Sana nakatulong kami sa inyo. Until next time. Bye!